am Redeemer and Master Ministries. I am Redeemer and Master Ministries. Ang atin pong tema sa hapon pong ito, tayo po ay naka-incline pa rin sa sermon series po natin ng buong February na Love Life. Ano po? Then ngayon naman po, ang pinaka-topic po natin ay tinatawag po nating Love in Action. Sabihin nyo nga po, Love in Action. Ayan. Pagmamahal na may gawa, ang kapangyarihan ng forgiveness and selflessness. Ano po? So ngayon pong hapon ay ang atin pong teksto na pag-aaralan ay makikita po natin sa 1 Corinthians chapter 13 verse 5. So inanayahan ko po ang bawat isa po na tayo po ay tumayo bilang paggalang po sa pagbasa ng salita po ng ating Panginoon. So sige po, sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, 3, go! It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrong. So, sa BSB version po, 1, 2, 3, go. It is not rude. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps No account of wrong. So, sa Tagalog naman po, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. okay, sandali po tayong manalangin. Aming Diyos, aming Ama, sa hapon pong ito, patuloy po na dalangin po namin, ay maunawaan po namin ang mga mensahe po na nais mo pong iparating sa bawat isa. Ihanda mo po ang aming pong mga puso sa mga bagong pagtuturo po na gagawin mo sa amin, at nawa po hindi lamang po namin ito mapakinggan, kundi patuloy na makita po namin, Panginoon, kung paano ka po kumikilos sa amin pong mga buhay. Panginoon, sa iyo po ang kapurihan sa hapon pong ito, at Lord, ano man po ang aking mga sasabihin, patuloy po, Panginoon, na nawa po ay samahan mo po ako upang maipadaloy sa mga kapatid ko ang nais mo pong iparating sa amin. Salamat po, Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen, amen, amen. Ayan, so makakaupo na po ang bawat isa. Salamat po. So ngayon po, nung last week po ay sinabi po sa atin, nung last sermon po sa atin, na love is patient. Love is kind, love is not envy, love is not boast, love is not proud. Ano po? So maraming iba't iba pong aspeto ang pag-ibig. Ano po? Nanawa po, yun po ay lagi pong nakikita sa atin. Pero ngayon naman pong hapon, mapapansin po ninyo, lahat po ng pasisimulan po ng ating pag-aaral ay nagsisimula po ito sa word na hindi. Ano po? Hindi magaspang, hindi makasarili, hindi magagalitin. Ano po? So ngayon po, ay nawa po maunawaan po natin kung ano po ang tuturo ng Diyos sa atin. So ngayon, nakikita niyo po ba yung nasa harapan? Ano po kaya yan? Okay, sino po ang makakapag-volunteer? Ano po yung nakikita niyo sa unahan? Wag po, ayan, pusong bato. Ayan, si Pastor Shem na po nagsabi. Ano po? So nakikita niyo yung nasa harapan po ay pusong bato. So alam niyo po ba yung kanta na pusong bato? Sino po nakakaalam dito? Pakitaas nga ng kamay. Ayan, alam na alam. Ano po? So ngayon, ang tanong ko po sa inyo, gusto niyo po ba mag-sample muna ako? Ayan, pampatanggal lang ang talk. Sige po. Yung word po na, yung kanta po na pusong bato, meron po doon phrases na ito po yon. Okay. Handa na po ba kayo? Okay, gagandahan ko muna. Ayan, 1, 2, 3, go. Ba't po kayo tumawa? Wait lang po, ito na. Nang ikaibigin ko. Ay, naku. Ulit, take two. Nang ikaibigin ko, mundo ko'y biglang nagbago. Akala ko ika'y langit. O yan po yung una. Akala po ng mga taong nagmamahal, ang pag-ibig po ay puro langit. Pero doon po sa text po, doon po sa next phrases na nakala ko ika'y langit, yung pala'y sakit ng ulo, sabi mo noon sa akin, kailan may di magbabago. Akala po niya ang pag-ibig, yung naramdaman niya na napakasaya sa una, akala po niya hindi na nagbabago. Pero yung kasunod po nun, kailan may di magbabago, naniwala naman sa'yo, at ngayon,
iniwan mo. Ayan. So makikita po natin doon po sa kanta na Pusong Bato, meron pong positive at negative po doon. Di ba? Akala niya ang pag-ibig lang ay puro langit. Pero ngayon pong hapon, makikita po natin sa pag-aaral po natin na ang pag-ibig po ay hindi lamang laging positibo. Nawa po sa hapon pong ito, makita po natin na ang pag-ibig ay mauunawaan po lamang natin. Ang pag-ibig ay mararanasan po natin kung patuloy po natin gagayahin kung kanino ito nagmula. So, inaanyayahan ko po na ang bawat isa ay pakibasa nga po ng nasa unahan po natin, English at Tagalog. 1, 2, 3, go. Ayan. Sa Tagalog naman po. Ayan, yan po yung sa pagtatagalog po natin, di ba? Tayo po, meron po tayong mga kaalaman na po sa pagmamahal. Pero ito po ang nais pong iparating sa atin ng Diyos na hindi po porket alam na natin kung paano lamang magmahal is ito na po talaga yon. Mas mauunawaan pa po natin ang tunay na pag-ibig kung mas nakikilala po natin ang Panginoon sa atin pong mga buhay. Kasi po in the first place, yung pag-ibig po na alam natin is iba po yon sa pag-ibig na nagmumula po sa ating Panginoon. So ngayon, isa rin po sa example nito ay ang mga umiinom po ng gamot. Meron po bang mga umiinom ng gamot dito? Pastor, pag nagkakasakit po, di ba? Kapag umiinom ka ng gamot, example po, nilalagnat ka, anong gamot ang iinumin mo? Ha? Biogesic. Once na alam mo yung biogesic, yung description ng gamot na yon, is makakatulong sa iyo para gumaling ka, pero hindi mo ito iniinom, hindi mo ito itinitake, wala po itong epekto sa buhay mo. Tama po ba? So, ganun din po sa pag-ibig. Hindi po porket alam lang natin yung description ng pag-ibig, ito na po yun. Dapat po, ito po ay atin pong nararanasan sa atin pong mga buhay. Amen po ba? Amen. So ngayon po tayo po ay magpatuloy sa verse 5 po na ating pag-aaralan dahil ito lamang po yung cover po nung sa akin po na naka-assign. Ano po, meron po doong 4 na negatibong pagsasalarawan patungkol po sa pag-ibig. Ano po ba yung sinabi ni Pablo na 4 na negatibong pagsasalarawan ng pag-ibig? Ano po, pakibasa nga po. 1, 2, 3, go. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrong. So ito pong 4 na po ito po yung mga negatibong pagsasalarawan ng pag-ibig, pero maaari po nating hindi ito maranasan kung mas nakikilala pa po natin ang atin pong Panginoon. So sige po, atin po itong himahimayin. Ano po, yung word po na himahimayin, alam niyo po ba yung malunggay? Alam niyo po yung malunggay? Meron po ba dito na nagluto na ng malunggay kasama yung tangkay, buong malunggay? Meron po ba? So wala pong nagluluto ng ganon, di ba? Pag nagluluto ka ng malunggay, ito po ay inyong hinihimay-himay para para mas makain natin. Ngayon naman po sa ating pag-aaralan, yung 4 po na negatibong pagsasalarawan ng pag-ibig, ito po ay ating pong hihimay-himayin. Okay, number 1, it is not rude. Sabihin nyo nga po, it is not rude. Ayan, it is not rude. Ang ibig sabihin po nito, yung sa Tagalog po na pagkukunan natin ng verse, ang pag-ibig ay hindi magaspang ang pag-uugali. So alam niyo po ba ito? Yung word po na magaspang, meron po bang hindi nakakaunawa dito yung word na magaspang? Yung magaspang po yung rough. Ayan, in English ko ba? Ano po? So yung magaspang, example po nito, dati po yung mukha ko ay rough. Ayan, yung dati yung mukha ko magaspang. Pero sa palagay niyo po ngayon, ano po kaya? Po? Ano po? Glass skin. Wow, grabe naman. Parang kintab naman. Pero yun po yun ha. Di ba po, bago ito i-tiles, dati ito po siguro ay magaspang din. Ano po, katulad ng 3rd floor, nung ako po ay dumating dito, yung 3rd floor po natin, medyo rough pa po yun. Ano po, pero nung na-tiles na, nakikita po natin na yun ay hindi na magaspang. Pero ngayon naman po, sa pag-uugali nating mga Kristiyano, dapat po nakikita sa atin na kung tunay na nauunawaan po natin ang pag-ibig ng Diyos, hindi po dapat magaspang ang atin pong pag-uugali. So ano pong ibig sabihin po nito? Ano pong ibig sabihin ng rude? Ang rude, ito po ay describe a type of behavior that is not appropriate and usually is not very nice. Ito po yung pag-uugali, yung term po nito sa ibang term yung magaspang na pag-uugali is bastos. Ano po? Ang pag-ibig ay hindi bastos. Bakit po kaya? Kasi po, sinabi noon ni Pablo sa mga taga-Korinto ito, kasi po,
yung mga panahon na yon, yung mga babae po ay napakakagaspang po ng pag-uugali. Nung panahon pong yun hindi po ngayon. Ano po, nung panahon na yon sa Corinto, napakagagaspang po ng ugali ng mga babae doon. May mga nagsasalita sa unahan, tapos grabe yung murmuring nila, grabe yung mga pagsasalita nila. Kaya po, pinayuhan sila ni Pablo na dapat kung nauunawaan nyo ang pag-ibig ng Diyos, dapat hindi magaspang ang inyo pong pag-uugali. Ano po? So, yun din po yun. Ngayon naman, makikita po natin, love is the only force capable of transforming an enemy into a friend. Okay po? Ang pag-ibig ay isa lamang po na nagagamit para ang isang taong kaaway mo ay maging kaibigan. Ano pong ibig sabihin nito? Di ba po, napakahirap pakisamahan ng isang tao na magaspang ang pag-uugali. Example na lamang po nito sa inyo pong office. Di ba? Napakahirap. Sa palagay po ninyo, magiging kaibigan nyo kaya yung isang tao na lagi na lamang ang bukang bibig ay puro masasamang salita. Yung mga salita nila ay hindi kaaya-aya sa inyo. Sa palagay po ninyo, lalapit po kaya kayo sa kanila? Di ba? Hindi po. Bakit? Napakahirap pakisamahan ng isang tao na magaspang ang pag-uugali. Okay, tingnan mo nga yung katabi mo. Yan. Gusto mo bang makasama yan? Ba't parang nagiling po yung iba? Okay, ganito po yan. Dapat po hindi masumpungan sa atin na magaspang po ang ating pong pag-uugali. Bakit? Kasi mahirap tayong pakisamahan. Alam niyo po ba, nung tayo po hindi pa nakakakilala sa Panginoon, lahat po magagaspang ang ugali natin. Aminin man po natin sa hindi po maganda ang pag-uugali natin noon. Kaya po sinabi rin sa Biblia, tayo po ay kaaway ng Diyos. Pero nang dahil sa pag-ibig din ng Panginoon, kaya po tayo ay naging kaibigan niya at tayo po ay inangkin niyang mga anak. So yun po yun. So dapat kung nauunawaan natin ang tunay na pag-ibig, ito po ay hindi magaspang ang pag-uugali. Pag-uuwi tayo ng bahay, pag-uuwi tayo o kung saan man tayo pumunta, dapat nakikita po sa atin na yung pag-uugali po natin ay hindi po magaspang. Pero sasabihin ko po sa inyo hindi po natin to kayang gawin by our own. Napakahirap po maging mabuhay ng matuwid. Pero sa biyaya po ng Diyos, kaya po ng Diyos tayong tulungan. So ngayon po, yun po yung number 1 na negative na pagsasalarawan patungkol sa pag-ibig. Love is not rude. Okay, nakikinig pa po kayo. Love is not rude. So ngayon naman po, kung meron man na nakaranas ng pambabastos, naranasan din po yun ng ating Panginoong Jesus. Bakit po? Kasi pakibasa nga po ng Marcos chapter 14 verse 65, 1 to 3, go. Tapos kinuha siya ng mga gwardya at pinagbubugbog. Di ba po, alam niyo po ba, bakit po kaya yung mga taong yun ay gano'n na lamang yung pambubugbog na ginawa po sa ating Panginoong Jesus? Kasi po in the first place, hindi po nila nauunawaan pa yung pag-ibig po ng Panginoon. Di ba biruin po niyo yun, dinuraan siya. Sinuntok siya. Tayo nga po, matalsikan lang minsan ng laway ng ibang tao, medyo galit na po tayo, di ba? Kaya naman minsan masaktan lang tayo ng konti. Grabe na po yung pag-aalsa po natin. Pero kung may una man din na nakaranas ng pambabastos, ang Panginoong Jesus po yun. Pero ano po yung response ng Panginoong Jesus sa pambabastos na naranasan po niya? Yung negative na nangyari, na ginawa sa kanya, hindi niya po ito pinaltan ng negative din. Bakit po? Kasi doon po nakikita kung talagang naghahari sa atin ang pag-ibig ng Panginoon. Ang tanong po, kapag nakakaranas po ba tayo, nakakaramdam tayo na minsan yung grabe yung mga pambabastos o kaya naman po yung mga magagaspang na ugali na sinasabi po sa atin o nararamdaman natin. Ang tanong po, paano po tayo nagre-response? Nagre-response po ba tayo base lang sa ating nararamdaman? O base po sa kung paano tayo nauunawaan natin ang pag-ibig po ng ating Panginoon. So yun po yung number 1, love is not rude. Okay, pangalawa naman po tayo, move tayo sa pangalawa, it is not self-seeking. Ang tunay na pagmamahal ay hindi makasarili. So dapat mas maunawaan po natin na the more na nauunawaan natin kung gaano tayo minahal ng Diyos, dapat mas nakikita po natin na, Lord, hindi na po pala ako makasarili.
Ano po, hindi na po ako makasarili. Alam niyo po ba yung word na makasarili? Ano po, magmamahal ka na wala kang inaasahan na babalik. Ulitin ko po ha, yung pagmamahal na hindi makasarili, magmamahal ka kung sino talaga siya. Example po, ganito. Wala pa tayong ginagawa, tayo ay makasalanan pa noon, pero minahal na tayo ng Panginoon. Okay, katulad po na example ko kaninang umaga, isipin nyo po, okay, example. Isipin nyo, ito po yung asawa ko. Ayan, ito po yung example. Example lang to ha. Isipin nyo, ito yung asawa ko, nakatayo dyan. Napakaganda ng asawa ko, di ba? Ano po? Ba't kayo natawa? Example lamang po ito. So, napakaganda ng asawa ko, pero dapat nakikita sa atin na bago natin mahalin ng isang tao, dapat po maranasan natin na hindi po dapat ang pagmamahal ay makasarili. Example po nito, minamahal kita dahil ang ganda-ganda ng mukha mo. Yan, example po yun ha. Mahal na mahal kita dahil ang ganda-ganda ng mukha mo. One time, yung asawa mo, okay, example, yung asawa ko, na-aksidente. Ano po, natanggal, nagasgasan yung mukha. Sa palagay po ninyo, ganun pa rin kaya yung pagmamahal na sasabihin ko sa kanya, parang hindi na kita mahal. Di ba? Ganun po, ano po, ang tunay na pagmamahal ay hindi po dapat makasarili. Hindi po nakabase sa dahil meron siyang ibibigay sa iyo, kundi dapat magmamahal po tayo kahit wala pa tayong nakikita na maibabalik na pagmamahal sa atin. At yun po yung ginawa ng Diyos sa atin. Minahal tayo ng Diyos kahit wala po tayong kakayanan pa na magmahal sa Kanya in the first place. So ano po ang kabaliktaran ng selflessness? Selfishness. Ano po, yun po yung kabaliktaran ng hindi makasarili, ang kabaliktaran nun is makasarili. Ano naman po yung pagmamahal na makasarili? Ano po, yung magmamahal ka na meron ka laging inaantay na kapalit. Dapat po hindi po tayo ganon. Bakit? Kasi hindi po ganon yung ipinakitang modelo po ng Diyos sa atin. Hindi ka tutulong sa iba dahil meron kang gustong makuha sa Kanya. Hindi ka gagawa ng mga mabubuting bagay sa ibang tao kasi alam mo na may gagawin din silang mabuti sa iyo. Yun po yung tinutukoy na dapat ang pag-ibig ay hindi makasarili. Ano po? Ano po ba ang pinaka-meaning ng it is not self-seeking? It's not driven by personal gain or selfish desire. Ano po? Hindi po tayo nagmamahal dahil meron lamang tayo mga personal na makukuha doon sa taong minahal po natin. So, ganun po yung ginawa ng Diyos sa atin. At ano po ba yung pagmamahal? It is about a genuine care and concern for the other person. Ito po yung pagmamahal na hindi makasarili. Magmamahal ka ng totoo na may pagkalinga at may concern ka sa iba. Yun po yung tunay na pagmamahal. Ano po? Pangalawa, love is not self-seeking. Tanungin mo nga po yung katabi mo, nagmamahal ka ba? Tanungin mo muna, nagmamahal ka ba? Ayan. Dapat hindi ka makasarili ha? Ayan, dapat hindi po makasarili ang pagmamahal. Okay, meron pong isang kwento po doon sa Bible. Ano po, pakibasa nga po muli ng mga malilinaw pa po ang mata. 1, 2, 3, go. Sila'y kusang loob na nagbigay, hindi lamang sa abot ng kanilang makakaya, kundi higit pa. At higit pa sa inaasahan namin, ibinigay nila ang kanilang sarili una sa Panginoon, pagkatapos sa amin at ayon sa kalooban ng Diyos. Okay, ito pong iglesia ng Macedonia sa Bible, ano po, makikita po natin na yung kanilang pagmamahal ay totoo. Bakit po? Kasi mismong sila na nakakaranas na po ng kapighatian, sila po na nakakaranas na ng matinding paghihirap, ano po, nakatulong pa rin po sila sa kanila pong mga kapatid na mananampalataya. At sinabi po dito sa atin pong highlight na verse, ano po, sila'y kusang loob na nagbigay, hindi lamang sa abot ng kanilang makakaya, kundi higit pa. Ibig sabihin po, yung pagmamahal na meron po sila na ipinadama nila sa iba,
is out of limitation. Ibig sabihin po, hindi na po yun mula sa kanila lamang. Yun na po ay dahil naranasan nila yung totoong pag-ibig ng Diyos, kaya po naipaparanas din nila yun sa iba. Kasi po kung iisipin natin, itong mga taga-Macedonia, ay kami nga naghihirap na tapos tutulong pa kami. Pero dahil naunawaan nga po nila ang pag-ibig ng Diyos, gayon na lamang po yung pagtugon nila at pagtulong po sa iba. Because love is not self-seeking. Ang pag-ibig ay hindi makasarili. So, pangatlo na po tayo, mga kapatid. So, malapit lang po pala tayong matapos. Ang pangatlo po na negatibong pagsasalarawan ng patungkol sa pag-ibig ay pakibasa nga po. 1, 2, 3, go. Ayan. Ang sunod po na negatibong pagsasalarawan ng pag-ibig sa verse 5, ang pag-ibig ay hindi magagalitin. Ang tanong po, Pastor, ayan, nagagalit pa po ba kayo? Pakitaas pa ng kamay ng mga taong hindi na nagagalit. Oh, walang makapagtaas. Sino naman dito yung mga tao na paminsan lang nagagalit? Opo, wala pa rin. Parang lagi po ata kayong galit. Okay, tanong ko na lang, sino sa inyo yung laging galit dito? Yung, meron po doon. Minsan po kasi yung tao, grabe yung galit. Lalabas na yung litid dito, di ba? Pero kung nakikita nyo man po, labas yung litid ko, hindi po ako galit Pero mostly po, ang natural po sa isang tao ang magalit. Pero sinabi po sa ating pag-aaral, hindi magagalitin. Normal po sa isang tao na magalit, pero hindi po normal na madali kang magalit. Example po nito, it is not easily angered. Yung konting-konting dahilan lamang ay magagalit ka na agad. Example nito, nagluto yung anak mo. Sunog yung sinaing. Ano ba yan? Ayan, galit ka agad, di ba? Maaring kaunting dahilan lang, galit ka na. Ano ba yan? Sunog ang ibabaw. May nakapagsaing na po, sunog ang ibabaw. Wala naman. Di ba? Minsan po kahit maliit lang na dahilan, dahil ikaw nga po naghahari sa iyo, ikaw ay magagalitin. Kahit maliit na dahilan, madali lang magalit. So ako po ay nag-research, saan nga po ba nanggagaling? Ano po ba ang ibig sabihin talaga ng anger? Anger, it is a natural emotion that arises in response to perceived threat, frustration, or injustice. Ang ibig sabihin po nito, ang pagkagalit ay isa pong natural na emosyon ng bawat tao na ito po ay kapag tayo po ay nagre-respond saan? Sa mga banta, pagkabigo, o kaya naman tayo ay makaramdam na tayo po ay nawawalan ng katarungan. So, ang ito po, kaya nagagalit ang isang tao kapag siya ay nakakaranas ng banta. Okay, number 1, banta. Kapag ikaw ay nakaalam na pinagbabantaan ka, yun yung doorway na, magagalit ako kasi pinagbabantaan ako. Example nito, pagbabanta. Binabantaan ko ang lahat ng tao sa tambo. Lahat ng mga pogi, ipapakulong ko. Ayan, grabe. Siguro po magagalit na ako nun. Bakit? Kasi banta sa akin, baka maiwan lang ako dito mag-isa. Di ba? Maaring ganun, di ba? Pero joke lang po yun. Pero ang katotohanan, kapag tayong mga tao nakakaranas ng mga pagbabanta sa ating mga buhay, madali tayong magalit. Example po, binabantaan ko kayo na susunugin ko yung bahay nyo. Diba? Kahit babanta pa lamang yon, minsan nagagalit na agad ng tao. So minsan, kapag ang isang tao naman po ay nakakaranas ng frustration, madali rin po siyang magalit. Example, nabigo ka. Ayan, kapag ang isang tao ay may expectation na hindi naabot, madali din po siyang magalit. Ang tanong, meron po ba sa inyo nito? Yung mataas ang expectation mo, tapos hindi mo na-meet, nagalit ka na agad. Example, dapat makapagluto ka ng isang masarap na ulam ngayon, tapos ang naluto mo lang ay hindi kulang yung ingredients. Pwedeng ganun. O kaya naman, gustong-gusto mo na maging barangay, gustong-gusto mo na maging captain ng barangay na ito, yun yung expectation mo. Pero, nung eleksyon, natalo ka, nangyari lang sa'yo, barangay tanod. Di ba? Example mo, pwedeng ganun Pero, kapag ang isang tao nakaranas ng pagkabigo, madali po siyang magalit. So, kayo po ba, pag nabibigo kayo, magagalitin pa rin po ba kayo? Pastor, hindi mo alam, pero alam po yun ng Panginoon. Ano pa yung minsan nagiging doorway
ng pagkagalit ng isa pong tao kapag ang isang tao ay nakakaranas ng injustice. Kapag ang isang tao ay nakakaramdam na kawalan ng hustisya. Ano po? Punitin ng sedula. Joke lang. Ano po, di ba? Kapag ang isang tao nakakaranas ng kawalan ng katarungan, example po, mas mataas yung sahod ng katrabaho mo, pero mas marami ka naman trabaho. Example po, pwedeng ganun eh. Kapag nakakaranas tayo ng kawalan ng katarungan, madali po tayong magalit. Ganun po yan, di ba? O example naman, sa mga may asawa po dito, ano po, binigyan ng asawa mong lalaki yung anak mong babae ng bulaklak, ng Valentine's, okay? Pero hindi ka binigyan, ikaw yung asawa. Minsan ganun po eh. Kapag hindi pantay ang pagtrato sa'yo, minsan madali kang magalit. Ano po? So ang tanong, ikaw ba ay nakakaranas ng mga banta sa buhay mo? Ikaw ba ay nakakaranas ng pagkabigo? Ikaw ba ay nagkakaranas ng kawalan ng katarungan? Kapatid, mag-iingat ka po. Baka yaan ang maging dahilan para ikaw ay maging magkasala sa pamamagitan na ikaw ay madaling magalit. Ano po? Alam niyo po ba, ang galit ay marami ng nasirang pamilya. Minsan sa usapan ng lupa, minsan sa usapan ng pamemera. Di ba po, marami ng pamilya ang sinira ng galit. Marami ng mga samahan ng pagkakaibigan ang sinira ng galit. Di ba? Ano po, so marami na. Napansin ninyo, kapag sa buong magkakaibigan, meron lamang dyan isang magagalitin. Tandaan po ninyo, hindi magtatagal. Lalabas yan o kaya mawawasak yung grupo nyo. Marami na rin pong mga magkakaklase sa eskwelahan ang sinisira ng galit. Ano po? At marami na rin pong mga magkakatrabaho na nawawasak dahil lamang sa galit. Ang tanong ko po sa inyo ay ganito, dadagdag ka pa ba sa mga masisirang mga relasyon na ito kapag ikaw ay nagagalit? Nawa po hindi na po. Ano po? Nawa po hindi na po tayo dumagdag pa sa mga marami ng relasyon na nasira dahil lamang po sa galit. Because to truly love, we must imitate the author of love. Ano po? So yun po yung atin pong pangatlo, at sa ating pong pagtatapos, yung ating pong pang-apat ngayon na negative description ng pag-ibig, ano po, it does not keep no records of wrong. Ano po, hindi mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Kapag tunay mong nauunawaan ng pag-ibig ng Diyos, hindi ka na magtatanim ng sama ng loob sa iyong kapwa. Bakit po? Kasi in the first place, ayaw na ayaw po yun ng Diyos at yung puso natin ay dapat hindi na po pinaghaharian ng galit at sama ng loob. Bakit po? Kasi tayo ay tinuturuan na ng Diyos na lumakad po sa katuwiran. Ano po? So ngayon, sa ating pong pang-apat, ano po? It keeps no record of wrong. Lahat po ng ating tinatanim ay magbubunga po ito pagdating ng panahon. Tama po ba? Kapag ang tinatanim mo ngayon sa puso mo ay puro sama ng loob, sa galit, puot, kapag yan po ang laging inilalagay natin sa puso natin, ano po, yan po ay magbubunga pagdating ng panahon. At maghahari po yan kapag mismong hindi natin nauunawaan, ano ba yung tunay na pag-ibig na mula po sa ating Panginoon. Ang ibig sabihin po na it keeps no record of wrong, when someone forgives another person, they don't hold on to or keep tracks of the past mistakes or wrongdoings. Ibig sabihin po, kapag nagparaya o kaya naman kapag pinatawad mo na ang isa pong tao, kakalimutan mo na yung mga bagay na ginawa niya sa'yo. Pastor, napakahirap naman po nun eh. Ano po, yung asawa ko, pinatawad ko, tapos makakasalubong ko, parang wala pa siyang ginagawa, pinatawad ko na, naaalala ko na naman yung masama niyang ginawa sa akin. Pero alam po natin, hindi po natin kayang alisin ang sama ng loob. Pero sa tulong po ng Panginoon, kaya po natin yon. Ano po ang ibig sabihin pa niyan? It keeps the track of the past mistakes. Dapat po, kapag tayo ay nagpatawad na sa isang tao, hindi na po natin binabalikan yung mga maling nagawa niya po sa atin. Bakit po? Kasi yun, yung tunay na pagmamahal at pagpapatawad. Kasi po, marami sa atin nagpatawad lang, pero once na makita uli yung taong yon, ano po, ay ito na naman. Ano po, hindi po ganun ang tunay na pagmamahal. Kasi ang tunay na pagmamahal ay hindi po mapagtanim
ng sama ng loob sa kanya pong kapwa. Ano po? At ngayon, love is an unconditional commitment to an imperfect person. It is not just a feeling. It is a daily decision. Ibig sabihin po, ang tunay na pagmamahal, hindi lamang po ito basta lamang nararamdaman po natin. Kundi kung totoo na nakakaranas tayo ng pag-ibig ng Panginoon, ano po, it is a daily decision. Ano po, meron tayong mga desisyon araw-araw na ito po ay nagpapakita na talagang iniibig tayo ng Panginoon. Hindi po by words lamang, ano po, kundi by works. Ano po, by works, pinapakita natin sa ating mga paggawa na talaga pong pinananahanan tayo ng pag-ibig po ng ating pong Panginoon. So, yan po yan. Ano po? Bakit? Kasi in Ephesians chapter 4, verse 31 to 32, pakibasa nga po ulit. 1, 2, 3, go. Galit, poot, panlalait, mababang uri ng pananalita. Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa. Patawarin ninyo ang isa't isa gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil sa mga kasalanan ninyo kay Kristo. Mga kapatid, ang tanong lamang po ay ganito. Bakit nahihirapan po tayong magpatawad sa iba? Bakit po tayo nahihirapan? Kasi in the first place, baka po hindi pa po natin nauunawaan talaga kung gaano kalaki yung pagpapatawad na ipinadama po at pinaranas po sa atin ng Diyos. Ano po? At mapapansin po ninyo, dito po sa ating mga naka-yellow po, ano po, yung naka-yellow na word, alisin ninyo sa inyo ang lahat. Ano po, hindi po sinabi dyan na alisin ninyo ang ilan ng sama ng loob. Diba? Hindi po ganon. Kapag tayo po ay may sama ng loob sa iba, dapat po aalisin natin ito lahat sa tulong ng Diyos. Amen po? Kasi ulitin ko po, hindi mo kayang magpatawad. Hindi natin kayang alisin yung mga sama ng loob natin. Pero sa tulong ng Diyos, kaya niya po itong alisin lahat. Ano po? At isa rin po, sa sinabi ni Billy Graham, ano po? God has given us two hands. Ayan, pakitaas nga po ng two hands. Ayan, pakitaas po ng two hands. Kanina po yung biro ko sa kanila, okay, may mga two hands po kayo, akin, liko lang yung isa, ano po, pero two hands pa rin. God has given us two hands, one for receive with, and the other to give with. Ang ibig sabihin lamang po nito, ano po, hindi lamang po ang konteksto nito ay pagbibigay, kundi tayo na nakaranas ng pagpapatawad ng Diyos na hindi man po dapat tayo rin po ay maging daluyan ng pagpapatawad na rin pong ito sa iba. Ano po, mga kapatid, God has given us two hands. Nakareceive tayo ng pagpapatawad ng Diyos. Kaya po iparanas din natin sa mga taong nagkaroon tayo ng sama ng loob o galit ng pagpapatawad po sa kanila. Ano po? So, ganun din naman, this is Paul gave us the four negating descriptions about love. Pakibasa nga po ulit. 1, 2, 3, go. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no records of wrong. Ang tunay na pagmamahal ay hindi po magaspang ang pag-uugali. Ang tunay na pagmamahal ay hindi makasarili. Ang tunay na pagmamahal ay hindi magagalitin. At ang tunay na pagmamahal ay hindi nagtatanim ng sama ng loob. Mga kapatid, hindi po natin kayang gawin ito. Uulit-ulitin ko po. Pero kung tayo ay nauunawaan natin yung pag-ibig ng Diyos na ipinarana sa atin, makakayanan po natin ito. Ano po? At meron po isang story na inaral ko po ito, kagabi rin po. Ano po? Yung story po ni Father Damien. Okay, si Father Damien po, siya po ay isang priest, ano po, doon po sa lugar ng Hawaii. Ano po? Meron po doong bishop na nananalangin na sana ay magkaroon ng mga taong magbo-volunteer doon po sa isang isolated na lugar sa Hawaii. Alam niyo po ba, bakit isolated yung lugar na yon? Kasi po yung lugar na yon ay pinagdadalhan ng mga taong may ketong. Ano po, makikita po ninyo dyan, merong 600 people na may ketong, tapos ina-isolate po sila doon sa Hawaii. Tapos, nagkaroon po ng burden doon si Bishop Luis, ang pangalan po niya, nagkaroon siya ng burden na sana kahit sila ay mga kitungin,
precious pa rin sila sa mata ng Panginoon. Kaya po nanalangin siya. Nanalangin siya ng mga tao na ipapadala doon para makakilala sa Panginoon. At isa po doon sa naging volunteer ay si Pastor Damien. Naging volunteer si Pastor Damien. At nung nag-volunteer po siya doon, hindi niya po ginawa lamang yung kanya pong role as a priest, kundi kung ano po yung mga pananamit ng mga kitungin, yun din po yung sinuot niya. Kung ano po yung mga pagkain ng mga kitungin, hindi po niya pinakita na yung sarili niya ay naiiba. Kinakain din po niya. At ganun din, ginawa din niya kung ano yung mga ginagawa ng mga kitungin sa lugar na yun. At alam niyo po, makalipas lamang ang ilang buwan, nagkaroon din ng ketong si Father Damien. Bakit po? One time, siya po ay nagre-ready ng isa pong nakakapasong tubig, pampaligo doon sa mga may ketong. Tapos, aksidente po na nabanlian siya. Nung nabanlian siya, hindi niya po yun naramdaman. Bakit? It is a symptoms na siya po ay may ketong na din. At nung nalaman niya po na siya ay magkakaroon na rin ng ketong, mas ibinuhos pa po niya yung paglilingkod niya sa Panginoon. At noong mga panahon po na yon, namatay po siya sa age lamang na 49. Tapos, ang nangyari pa po, naging malaking pangalan po yung Father Damien sa lugar po ng Belgium. Kaya po, hinangad ng hari ng Belgium na ipabalik po doon sa lugar nila yung katawan o labi ng bangkay ni Father Damien. At nun po, dahil naranasan ng mga taga-isolated na lugar yung pag-ibig na ipinadama ni Father Damien sa kanila, ni-request ng mga tao doon sa isolated na lugar na sana man lang po maiwan yung kanang kamay ni Father Damien. At alam niyo po, dinala yung katawan ni Father Damien sa Belgium, tapos yung kamay po ni Father Damien na iwan lamang doon sa Hawaii. Bakit po? Kasi sinabi ng mga tao doon, that hand is the same hand na kumalinga po at umabot sa amin. So makikita po natin, bakit po kaya nagawa ni Father Damien? Nakita po natin doon na dahil pinaghaharian siya ng pag-ibig ng Diyos, yung pag-ibig na yun ay hindi po naging makasarili lamang. At ito po yung isa rin sa maganda po na sinabi niya. Ito rin po yung isa sa maganda sa sinabi niya. Pakibasa nga po, 1, 2, 3, go. Parang inaantok na po kayo. Okay, with energy. 1, 2, 3, go. I make myself a leper with the lepers to gain all to Jesus Christ. Grabe po, di ba? By His own, hindi niya po kayang gawin yun eh. Pero dahil malawak ang pagkakaunawa niya sa pag-ibig na ipinadama sa kanya ng Diyos, kaya po sinabi niya, inari ko ang aking sarili na kitungin para sa mga kitungin, para sila ay mailapit ko sa Panginoong Jesus. Ganun na lamang po yung puso ni Father Damien. At alam po ninyo, marami po ang nanampalataya noon sa atin pong Panginoon dahil sa pagsasakripisyo na ginawa po ni Father Damien. At sa hapon pong ito, mga kapatid, the cross show us the seriousness of our sin. But it also show us the immeasurable love of God. Nawa po yung 4 na negatibong pinag-aralan po natin ngayon ay hindi po makita sa atin bilang kanya pong mga anak. O minsan naman, lumalabas po yung paggagaspang na ugali natin, minsan nagagalit po tayo. Pero nawa po, wag po natin itong paghariin po sa atin po mga buhay. Bakit? Kasi lagi po nating aalalahanin na once na makikita po natin ang simbolo ng pagkamatay ng ating Panginoong Jesus, yung seriousness ng ating mga kasalanan, dapat po nagiging malalim po ito sa atin. At ganun din, sa kabilang banda po noon, yung pagkamatay ng Panginoong Jesus ay nagpapakita ng kanyang immeasurable love sa bawat isa po sa atin. Hindi mo mauunawaan ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. Once na hindi mo nauunawaan at nagpapakumbaba ka na, Lord, grabe po pala yung kasalanan ko sa iyo. So ngayon pong hapon ay nais ko lamang pong sabihin sa bawat isa, our vocation is grow into Christ-like, becoming instrument of God's love and grace in a world hungry for healing and hope.
Marami pa pong mga tao ang nangangailangan ng pag-ibig na naranasan natin. O kung hindi mo pa man po ito nararanasan, ito po yung pagkakataon ngayon na maiparanas mo rin po ito sa iba. Marami pa pong tao nangangailangan. Kaya po mga kapatid, sa hapon pong ito, love in action. The forgiveness, the power of forgiveness, and selflessness. Nawa po sa hapon pong ito, mga kapatid, naging malalim po ito sa atin. Na dapat tayo, katulad sa verse 5, ang pag-ibig ay it's not rude, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, at hindi mapagtanim ng sama ng loob. So sa hapon pong ito ay last na po ito. Noong mga panahon po na ako po ay hindi pa mananampalataya sa ating Panginoon, nagkaroon po ako ng isang matinding sama ng loob sa akin pong papa. Ayan, papa. Joke lang po, sa akin pong father sa Bicol. Pa, kung nanonood ka man ngayon, hello. Ano po, noong mga panahon yun, nagkaroon po ako ng matinding sama ng loob po sa aking ama. Bakit? Kasi po, that time, yung akin pong ina ay namatay po siya sa hika, sa asthma. Ano po, namatay po siya sa asthma. Then kitang-kita ko po yung hirap ng mama ko. Masama na yung lasa niya, hindi pa siya dinadala sa ospital. Pero hindi po namin alam na yung sama po pala ng lasa na yon, ayun na po pala yung huling pagkakataon na masisilayan namin buhay siya. Ang mama ko po ay namatay 13 years na po nakakalipas. At sa mga panahon po na yon, nailibing lahat yung mama ko, nandun pa rin yung sama ng loob ko sa aking papa. Pero that time, grabe. One time, nasabi ko, pa, ang sama. Yung papa ko po minsan, nagbibisyo pa po yun Grabe, nakikita ko lahat ng mga maling ginagawa niya, laging bumabalik sa akin. Sana papa, ikaw na lang yung humiga. Sana ikaw na lang yung nawala, kasi mas mabait yung mama namin. Pero that time, hindi pa po ako na nakakakilala sa Panginoon. Nung nakakilala po ako sa Diyos, sabi ko, pa, I'm sorry. Kaya po pala, nangyari ito sa atin. Kasi may tinuturo pa po pala ang Diyos sa akin. Nung ako po ay nakakilala sa Diyos, tinuruan po ako ng Diyos paano alisin yung sama ng loob sa aking puso. At doon, that time, nakaranas po ako ng kapayapaan na nagmumula sa Panginoon. At ngayon po, every time uuwi po ako ng Bicol, pa, salamat kasi buhay ka pa ngayon. Ngayon mga kapatid, ano po ba yung mga sama ng loob na meron po tayo ngayon sa trabaho man, sa tahanan man, sa mga magulang man po ninyo, sa mga asawa po ninyo? Huwag nyo na pong paghariin yan. Kasi hindi po yan makatutulong sa ating paglago bilang kawangis ng ating Panginoon. Kung gusto mo makalaya, love in action. Humilos po tayo. Kasi ang unang naging modelo po ng ating gagawin ay ang ating pong Panginoong Jesus. So sa hapon pong ito, kung sino man yung mas maraming record na nagawa ng kasalanan, hindi yung mga tao sa paligid natin, mismong tayo sa harapan ng Diyos. Kung ang Diyos ang titingin ng mga records ng kasalanan natin, napakarami. Pero kailanman, hindi siya nag-keep ng anumang record. Automatic, nung pagkamatay niya, sinabi niya, pinatawad niya na tayo. Sinabi sa Romans chapter 5 verse 8, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na si Kristo'y mamatay sa atin alang-alang noong tayo'y makasalanan pa. Mga kapatid, pinatawad ka na ng Diyos. Kaya matuto rin po tayong magpatawad at gawin kung ano ba yung naunawaan nating pag-ibig na ipinaranas niya sa atin. So sa hapon pong ito, hayaan niyo po na sandali po tayong manalangin. Panginoon, salamat po sa iyo pong pagtuturo sa amin. Marahil napakaiksi po ng oras, pero Lord, salamat dahil tumpak na tumpak po yung mga mensahe na ipinaparanas mo po sa amin. Love is not patient, love is patient, love is kind, love is not envy, love is not boast, love is not proud. At sinabi rin po, love is not rude, love is not self-seeking. Lord, marami pa. Kaya po, dalangin po namin sa hapon pong ito. Ano man po yung mga negatipong napag-aralan namin ngayon, Lord, tulungan mo po kami na wag po namin itong maisagawa sa amin pong pamumuhay.
Lord, kung may gagawin man po kami, ayun po ay unawain kung gaano yung pag-ibig at pagpapatawad na pinaranas mo po sa amin. Akin pong dalangin sa hapon pong ito. Sino man po sa aming mga kapatid na may pinagdadaanan po ngayon, Lord, hindi man po nila sabihin. Lord, alam ko po, nangungusap ka sa kanilang mga puso. Hindi po sapat na naunawaan lamang nila ito, kundi tulungan mo sila na mag-take po sila ng action. Lord, na iparanas din yung pag-ibig na naranasan po nila na nagmumula po sa iyo. Because to truly love is to imitate the author of love. Hindi po namin kayang mabuhay na, Lord, hindi kami magagalit araw-araw. Lord, kami minsan makasarili. Marami po kaming mga pagtatanim na sama ng loob. Lord, by our own, hindi po namin kaya yon. Pero ang pagtuturo mo po sa amin, we must always imitate the Lord Jesus Christ in our life. At sa ganoong paraan, Lord, makakalakad po kami na may katagumpayan na hindi po nagmumula sa aming mga sarili, kundi nagmumula po sa iyo. Salamat po sa hapon pong ito, ang aking pong dalangin. Nawa po, naging mapagpala po ang aming pag-aaral at babaunin po ng aking mga kapatid ang mga pagtuturo na ginawa mo po sa amin ngayon pong hapon. Sa loob po ng isang linggo o araw-araw po nilang pamumuhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen, amen, amen. I am Redeemer and Master Ministries. I am Redeemer and Master Ministries.